Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang sakit na pertussis o whooping cough. Ang sanhi nito, ang mekanismo ng pagkalat at paghawa, mga simptomas, ang pagdiagnose at ang lunas nito. Tatalakayin din natin ang mga dapat gawin kung sa bahay gagamutin ng pertussis, pati na rin ang mga paraan para makaiwas sa pagkakaroon ng sakit na pertussis. Ano ba ang pertussis? Ang pertussis o whooping cough ay isang sobrang nakakahawang impeksyon ng respiratory tract. Ang respiratory tract ay kinabibilangan ng baga at ng mga tubong daanan ng hangin papuntang baga. Sanhi, ang pertussis ay dulot ng bakterya na may pangalan na Bordetella pertussis. Para sa ating diskusyon, tatawagin ko na lang itong pertussis bacteria para madaling sabihin. Ang pertussis bacteria ay nag-a-attach sa lining ng bandang taas na parte ng respiratory tract at nagre-release ng mga toxins o mga chemical na nakakasira ng lining ng respiratory tract na siyang nagiging dahilan ng pamamaga ng tubong daanan ng hangin papuntang baga, kaya ang tubo ay kumikipot. Mekanismo ng pagkalat at pagkakaroon ng pertussis bacteria. Person to person ang pag-spread ng sakit na pertussis. Ibig sabihin, lumilipat ang bakterya mula sa isang tao papunta sa ibang tao. Hindi nagkakaroon ng pertussis ang mga hayop. Ang pertussis bacteria ay madaling kumalat sa pamamagitan ng hangin. Kapag ang isang taong may pertussis ay bumahin o umubo, maaari siyang maglabas ng maliliit na particle na may lamang bakterya at ang mga bakterya na ito ay malalanghap ng mga tao sa kanyang paligid. Pero kahit hindi umuubo o bumabahin ang taong may pertussis bacteria, maaari pa ring makakuha ng bakterya ang mga taong kasama niya ng maraming oras at humihinga ng hangin kanyang hinihinga. Gaya halimbawa ng isang matandang hawak ang isang bagong anak na sanggol sa kanyang dibdib, kaya pareho sila ng hangin hinihinga. Kailan nakakahawa? Ang taong may pertussis bacteria ay maaring maikalat ang bakterya mula sa unang araw na magkaroon siya ng simptomas hanggang 2 linggo pagkatapos magsimula ang kanyang pag-ubo o pwedeng mas matagal pa. Ang maagang pag-inom ng antibiotic ay maaaring magpaikli sa panahon kung kailan nakakahawa ang isang tao. Maaari ring magkalat ng pertussis bacteria ang isang tao kahit hindi niya alam na mayroon siya nito. Mayroon kasing mga tao na maaaring mild lang ang simptomas at hindi nila alam na mayroon silang pertussis, pero maaari pa rin nilang maikalat ang bakterya sa ibang tao. Marami sa mga baby na nagkakaroon ng pertussis ay nahawahan ng kanilang mga nakatatandang kapatid, magulang o tagapag-alaga na hindi alam na mayroon pala silang sakit. Ang mga paraan para maprotektahan kontra sa pertussis ang isang baby o bata ay tatalakayin natin mamaya. Simptomas. Pagkatapos makalanghap ng pertussis bacteria, karaniwang nagkakaroon ng mga simptomas ng pertussis o whooping cough sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Pero minsan ay maaaring umabot ng 3 linggo bago magkaroon ng simptomas. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Ang panahong may simptomas ang sakit na pertussis ay nakahati sa 3 stages. Ang stage 1 ay ang panahon ng early symptoms na maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 linggo. Ang mga karaniwang simptomas sa panahong ito ay sipon o baradong ilong, mababang lagnat na karaniwan ay mas mababa sa 38 degrees Celsius o 100.4 degrees Fahrenheit, paminsan-minsang ubo, pero ito ay hindi karaniwang nakikita sa mga baby. Ang mga baby at maliliit na bata ay maaaring magkaroon ng mga panandaliang pagtigil sa paghinga at pagigray ng labi, dulo ng ilong at kuko. Sa early stage, ang simptomas ng pertussis ay pareho lang sa common cold o karaniwang ubot-sipon ng mga bata na dahil sa virus. Kaya madalas na hindi pinaghihinalaan na may pertussis ang bata hanggang sa sumulpot ang mga mas malalang simptomas. Ang stage 2 ay ang panahon ng mga later symptoms. 1 hanggang 2 linggo pagkatapos magsimula ang mga unang simptomas, ang mga taong may pertussis ay maaaring magkaroon ng atake ng sunod-sunod na mabilis, matindi at hindi mapigilang pag-ubo. Ang mga ganitong atake ng ubo ay karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 6 na linggo pero maaaring tumagal ng hanggang 10 linggo. Ang
ang atake ng pag-ubo ay karaniwang lumalala at nagiging mas madalas sa pagpapatuloy ng sakit. Dahil sa pag-atake ng sunod-sunod na pag-ubo, ang batang may sakit na pertussis ay hindi nakaka-inhale sa matagal na panahon. Kasi, di ba pag umuubo ka, hindi ka naman nakakahinga paloob. Kaya, pagkatapos ng atake ng sunod-sunod na pag-ubo, ang bata ay mag-i-inhale ng malakas o hihinga siya ng malakas paloob. At dahil sa lakas ng puwersa ng pag-inhale, maririnig ang tinatawag na whoop, na isang malakas na tunog dahil sa mapuwersang pagdaan ng hangin papasok sa makipot na tubong daanan ng hangin. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag na whooping cough ang sakit na pertussis. Bukod sa pagkakaroon ng whoop sa dulo ng sunod-sunod na pag-ubo, ang iba pang simptomas sa stage 2 ay pagsusuka na maaaring mangyari habang umuubo ang bata ng sunod-sunod o kaya ay pagkatapos ng atake ng sunod-sunod na pag-ubo. Sobrang pagkapagod pagkatapos ng atake ng sunod-sunod na pag-ubo, pero maaaring mukhang okay naman siya sa pagitan ng mga atake ng sunod-sunod na pag-ubo. At paghirap sa paghinga na mas madalas makita sa mga baby. Marami sa mga baby na may pertussis ay maaaring magpakita ng hirap sa paghinga kahit hindi naman prominente ang kanilang pag-ubo. Ang sakit na pertussis ay maaaring mas mild sa mga teenager at matatanda kumpara sa mga baby at bata, lalo na sa mga nabakunahan laban sa pertussis. Ang kanilang sakit ay maaaring parang karaniwang ubot-sipon lang at madalas ay wala silang whoop. Gayunpaman, ang mga teenager at matatanda ay maaari ring magkaroon ng malubhang kaso ng pertussis. Ang mga teenager at matatanda, lalo na ang mga hindi nabakunahan ng pertussis, ay maaaring magkaroon ng mga matatagal na atake ng sunod-sunod na pag-ubo na pumupuyat sa kanila sa gabi. Sinasabi ng mga nakakaranas ng ganitong ubo na ito ang pinakamalalang ubo sa kanilang buhay. Ito ay maaari ring maging dahilan para hindi nila magawa ang kanilang normal na pang-araw-araw na gawain at pwede rin itong magdulot ng malubhang komplikasyon. Simptomas ng mga bakunado. Ang mga nabakunahan kontra sa pertussis ay maaaring hindi magkasakit o kaya maaari rin na sila ay magkaroon ng sakit na pertussis pero mild lang ang kanilang simptomas. Maaaring mas kaunting araw ang itatagal ng kanilang ubo at maaaring mas madalang ang atake ng sunod-sunod na pag-ubo, ang pag-whoop at ang pagsusuka pagkatapos ng pag-ubo. Mas hindi rin karaniwan sa mga nabakunahang baby at bata ang panandali ang pagtigil ng paghinga at ang pag-gray ng iba't ibang parte ng katawan. Kaya inirerekomenda ang bakunang kontra sa pertussis para sa lahat, anuman ang edad. Tatalakayin natin mamaya ang tungkol sa bakuna kontra sa pertussis. Ang stage 3 ay ang panahon ng recovery. Maaring mabagal ang paggaling mula sa pertussis, pero habang gumagaling, ang ubo ay nagiging mas mild at mas madalang. Kalaunan, ang sunod-sunod na pag-ubo ay maaaring mawala, pero maaari itong bumalik sa hinaharap kapag magkakaroon ng respiratory tract infection kahit buwan na ang nakalipas mula noong unang nagsimula ang sakit na pertussis. Diagnosis. Ang pertussis ay dinadiagnose ng mga doktor base sa medical history na kinabibilangan ng mga importanteng impormasyon gaya ng exposure sa mayroong pertussis at mga simptomas na nararanasan, physical examination findings, at laboratory test gaya ng pag-examine sa swab ng ilong, likod ng ilong o lalamunan at blood test. Treatment. Dahil ang sanhi ng pertussis ay isang bakterya, ang lunas ay ang pagbibigay ng antibiotic. Kapag ang pertussis ay maagang nagamot gamit ang antibiotic, maaari itong hindi lumala at makakatulong din ito para maiwasan ang pagkalat ng pertussis bacteria. Kaya kapag ikaw o ang iyong anak ay may mga simptomas ng pertussis, magkonsulta agad sa inyong doktor. Ang doktor ang magpapasya kung anong antibiotic ang iinumin at kung kailangang sa ospital gawin ang gamutan o baka pwedeng sa bahay lang gamutin ang bata. Narito ang mga dapat gawin kapag sa bahay gagamutin ang batang mayroong pertussis. Ibigay ang antibiotic ng ayon sa reseta ng doktor. Siguraduhin tama ang dami ng gamot na ibibigay sa tamang oras. Iwasan ang mga nakakairitang bagay sa paligid na maaring maging sanhi ng pag-ubo, gaya ng mga sumusunod, usok na maaring galing sa sigarilyo, pagluluto
kandila at iba pa. Alikabok, kaya iwasang magwalis at magpagpag ng kumot kapag nasa kwarto ang bata. Iwasan din ang maalikabok na laruan gaya ng mga stuffed toys at siguraduhing malinis ang carpet kung merong carpet sa kwarto. Chemical, iwasang mag-spray ng mga pabango, insecticide o air freshener sa kwarto. Gumamit ng cool mist humidifier o yung humidifier na malamig ang inilalabas para lumuwag ang paghinga sa ilong at maibsan ang pag-ubo ng bata. Maghugas ng kamay ng madalas gamit ang sabon at tubig na hindi bababa sa 20 na segundo sa bawat paghuhugas. Imbes na pakainin ng madami ang bata 3 beses sa isang araw, mas mabuting pakainin siya ng kaunting dami lang ng pagkain pero pakainin siya ng mas madalas. Ito ay para maiwasan ang kanyang pagsusuka. Bigyan ng bata ng maraming tubig at likidong angkop sa kanyang edad gaya ng sabaw para maiwasan ang dehydration. Bantayan ang mga senyales ng dehydration gaya ng tuyong labi at sobrang pagkaantok. Mas mabuting panoorin mo ang naunang video tungkol sa mga senyales ng dehydration para alam mo kung kailan dapat mo na siyang dalhin sa doktor o sa ospital. Mag-follow up check-up sa itinakdang schedule ng kanyang doktor para masubaybayan ang kanyang paggaling. Prevention. Paano makakaiwas sa pertussis? Una, bakuna. Ang best way para maiwasan ang pertussis ay ang pagpapabakuna. Para sa mga baby at bata, ito yung DPT o DTP na vaccine. Ito ay kontra sa diphtheria, tetanus at pertussis. Kailangan ng mga baby ng 3 dose ng bakuna para sa mataas na proteksyon kontra sa 3 sakit na ito. Ang unang dose ay ibinibigay kapag 6 weeks old na si baby at ang mga susunod na dose ay may pagitan na 4 na linggo. Kaya ang second dose ay kapag 10 weeks old na si baby at ang third dose ay kapag 14 weeks old si baby. Ang DTP ay kasama sa pentavalent vaccine. Ang pentavalent vaccine ay nagtataglay ng DTP, Hib at Hep B na bakuna. Tapos, para mapanatili ang proteksyon sa paglaki ng bata, kailangan ng 2 booster. Ang unang booster ay ibinibigay 1 taon pagkatapos ng pangatlong dose. So, bago mag-18 months si baby. At ang pangalawang booster ay ibinibigay sa edad na 4 to 6 years old. Huwag mag-alala kung nahuhuli sa schedule ang bakuna ni baby. Maaring bakunahan ng baby o ang bata kahit huli na sa rekomendadong schedule. Ang kanyang doktor o pediatrician ang magdedesisyon sa tamang pagbibigay ng kanyang mga na-miss na bakuna. Ang sunod na bakuna kontra sa pertussis ay ang Tdap na maaring ibigay sa mga batang may edad na 9 hanggang 18 years old. Tdap din ang bakunang ibinibigay sa mga matatanda, kabilang ang mga nanay na nasa kanilang ika-27 hanggang 36 weeks ng pagbubuntis. Ang bakunang tatanggapin ng nanay sa kanyang pagbubuntis ay makapagbibigay ng proteksyon sa kanyang baby sa mga unang buwan ng buhay nito. Ang pangalawang paraan sa pag-iwas sa sakit na pertussis ay ang preventive antibiotic o post-exposure antibiotic. Ito ay ang pagbibigay ng antibiotic kapag na-expose sa pertussis. Hindi lahat ng na-expose sa pertussis ay kailangan bigyan ng antibiotic. Ito ay ibinibigay lamang kung ang na-expose sa pertussis ay isa sa mga sumusunod. Kasama sa bahay ng isang taong na-diagnose na may pertussis. So, kung mayroong na-diagnose na may pertussis sa inyong bahay, kayo nakasama niya sa bahay ay pwedeng bigyan ng preventive antibiotic. Baby o yung may espesyal na medical condition dahil sila ay may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng malalang sakit. Yung mga makakahalubilo na mga mayroong mataas na posibilidad na magkaroon ng delikadong sakit gaya ng mga nanay na nasa mga huling buwan ng kanyang pagbubuntis. Kaya kung ikaw ay na-expose sa pertussis bacteria, magkonsulta sa doktor para iyong malaman kung kailangan mong uminom ng preventive antibiotic, lalo na kung may baby o buntis na nanay kang kasama sa bahay o kaya ay makakahalubilo. Pangatlo, good hygiene. Narito ang mga kailangan mong gawin at kailangan mong ituro sa iyong anak para hindi kumalat ang pertussis bacteria. Takpan ng bibig at ilong ng tissue kapag umubo o bumahin. Itapon agad ang mga ginamit na tissue sa basurahan. Kung walang tissue, umubo o bumahin sa itaas ng manggas o sa sink.
hiko. Huwag uubos sa kamay dahil kung mayroong mikrobyo, ito ay mapupunta sa kamay at ang lahat ng hahawakan ng mga kamay ay malalagyan ng mikrobyo na magriresulta sa pagkalat ng mikrobyo. Hugasan ng madalas ang mga kamay nang hindi bababa sa 20 na segundo gamit ang sabon at tubig. Kung nasa labas o walang tubig at sabon, hugasan ng kamay gamit ang 70% na alcohol. Kapag nagkasakit ng pertussis, maaaring maging protektado kontra sa pertussis pansamantala. Kaya lang ito ay hindi panghabang buhay. Kaya kahit na nagkasakit ng pertussis, kailangan pa ring magpabakuna kontra sa pertussis. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.